present sa tubag. Or lecture type nga mura mo magpulihanay mong duha. Nara na ninyo. Or magbahin mo nga aning una tintay ng upat kapag supak. Tagduha ka kapag supak. Pwede ginganaon ninyo. Nara na sa inyong mga kamot, mga inyong kaalam ang unsay pagabuhatod. So mo tang mangutana ta gabong nag-prepare pa si Padre. Mga pangutana clarification. Pwede karon na magbunot-bunot. Pwede na pod. Kay ato sa papahawayon kadiyo po si Padre. Okay na di ba, Pads? Okay kaayo daw. Sige. Ang ato lang mauwahi. O, good ilaha, good last topic. Isa na ang waa. Ano ka sa pag-open? O na dyan ni. Okay? So, tagduhan ni ay isa ra ang waa. Pero kanang tagduhan ni na gisuwat. Kay para meaning ana pangitaon ninyo kinsa imong partner. O activity ko puta gaway. O mag-exchanging gift by partner. Oh, wait. Yes, ma'am. Oh, parehas mo topic. O niya naa na ninyo unsay inyong strategy. Kanang dialogue, lecture type, o kamo bahala. O kanang dialogue kay mahog na manggihapon nga murag lecture type. O reporting kamo bahala. Mas maayo pud na pud mo ma. Pwede po na open po ang ato ang pag-lecture o kanang kuan nga type. Kanang na personal po nimo nga reflection. Okay? Sige pala lang ko o kahilo. Yes, ma'am. Yes. Kanang hangyua ma'am, kinsay makadawat. Hangyua lang. Pwede mo mag-exchange. O nga, doon lang mo nahok kung unsa na gyud ang inyong final na topic. Topics. Ang kanang karon na mahibawaan kinsay pair. Dili ako ang nagama sa pair. Topics niya para random gyud kaayo. Dito siya bias. Kabuok. O kuwangan napamantay. Yes ma'am, magpalihag gyud tanan. Pero kung nga ay di kadawat kining sobra man sa 40, mamili siya. Siya mamili o gasa. Sugod ata? Ando na, exempted naman si Ma'am Susana. Okay naman siya, nakatabok naman siya sa malipayong balan. Ay, may exempted right ko na ba? Exempted, why exempted right? Okay na siya. Kung sobra pa sa simulation, ang gibuhat daw, ma'am. Pwede ko po kayo exempt, ma'am? Dili, ko na. Wala. Kasi Ma'am Susana, kaya nakuhan ko siya, ma'am. Induhin siya iyang topic. So, yapon sa 20 ka-topics, san. Okay, pero gusto ni Ma'am Susana nga mo topic siya, open kayo. Kaya ba kung nag-game na pag-game si ma'am. Maganda na sa itong president. Ayun, nakanan inyo ng okay, the music no. Pwede pa rin kayo kapag Passion Sunday. Mura karoon ng taangay, i-Passion Sunday. Wait up. Ay, dadadahad kasi. Ma'am, dili, lecture. Una-unaan, agad ni ma'am, nga mga estudyante ni mo, grade 4. Topic. Kaya pa, ma'am, Susana. Mubunot ka. Ay, ikaw, last. Sige, ma'am. The power. Nawawawan ko po ka yung mga maisa na, uy, nga mga magnangadlok, badlok, ma'am. Kainin ka. Okay, sige. Topic. Ay, kapag di na ginautang. Topic na. Ha? O ganang na mo hangyo, kay makigbaylo, sabot-sabot lang. Lucy. Sabot-sabot lang. Sige. Wala lagig na yung magawa, magitay sa mga nadawatan. Okay, sige. Bunot mo, Joy. Ate mo, Joy. Okay, Brad. Bunot ta. Okay, hidagana pa man yung sobra. Okay, pagigsabot lang, tay. Okay, sige. Dili sa mi mangayo sa inyong final topic karon kay para makasagot na si Padre Darwin. Pagigsabot sa mo sa inyong mga kaubanan, pagigsabot mo kung kinsay makigbaylo, kinsay inyong partner. Sige. Ano ba? Para sa in advance nga mo doon na kadinhi, apil na ang schedule. May 9 matasugod. Okay? Sige na pa mapoy na sobra na pa may wala pa po ka bunot. So wala, karanila na ni. Silang mga salang, wapa no, silang mga salang.
Okay. Sige. So, kung na mo hangyo nga pagkibay na nanin mo, o gusto ko kang makibay-lo. Kasi kung gusto nga mag-partner kay silingan ra, or magtiayon, okay kayo. Pag hangyo lang ka, hangyo. O, ano na, musod ang bargaining. O, kuan. Sa modality. Oh, okay. Oh, agreements, mga agreements. Okay, sige. Okay, so, andam na magkaayo ang atong mamumulong karong gabi una. Okay, kay nadyo ko baza ni si Jaog, ulian. So, mo na, nga dili na nato na ngayon. Okay, so, pareho ko nga mapahilo na ta. O, tapigil sa inyong mga topic, i-appeal na sa inyong mga patampo, reflection ron, kasi nakapoy mga paigo si Padre rong taon-taon, at kaibaw. Wala, andaman na to itong kagalingon. Okay, so karon, it is with great honor and privilege to okay, to introduce to you our spiritual director, the spiritual director of the Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran, our chaplain sa bagong exorcism center, St. Michael Archangel, na pagatukuron po dito sa Lila, na nagahimo may ganina o groundbreaking ceremony with our bishop. So, dinagyod ni siya joke. So, tinuod na gyud ni siya. O ato siya ang subaton sa mga pungaw na palakpakan, Reverend Father Darwin A. Gitbano. So, congratulations ninyo tanan ha. Atong nasigon ang tanan sa masipang pakpak na nakagraduate mo sa 20 topics nga kada Bernes to no? Kada Bernes. Kunya salamat kayo kay inyo kong gipaabot kay nag-meeting kami sa team kay mga instructions si Bishop para sa kaayuhan sa Ministry of Exorcism. So, before ko mo padayon, ibaw naman tayo si Papa Francisco niya manindog ta ampo ta para ni Papa Francisco, sa kamanamo, sa kamagimaya ka Maria, sa kaymaya samahan para sa kapalangdayon sa atong Santo Papa. Amahan namo, nakasalangit, tayo namo imong ngalan, mabot ko namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot ni sa yuta, mayngon sa langit. Paghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulan ikaw sa babaeng tanan, bulan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Himaya samahan sa nakog si Espiritu Santo, mahulay nga dayon ni hatag mo, Papa Francisco o Ginoo. Ang Ginoo manakin ninyo, pinutlugikan sa Ebanghelyo sa Malat ni San Mateo. Ang mga babae, idali pagbiya sa lugnanan, nga nangahadlok, apan nangalipay, ug dadagan sila, aron pagpalita sa iyang mga tinunaan. Unya, sa kalit, misugat si Jesus kanila, ug mingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya, ug mihikap sa iyang mga tiil, ug misimba kaniya. Sa suspingon kanila, ayaw ka mo kahadlok. Atua ang akong mga igsuon, ugpatua sila sa Galilea, ug dito makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babae, ipila sa mga sundalo, nagbantay sa lubnganan na maulit. Sa syudad, ug isuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unyang kadagkuan sa mga pari, nagtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisobornuhan nila og daghang kwarta ug ingnan, ipanubilo ninyo nga ang sa pagkagabi ang iyang mga tinunan miadto sa lubnganan ug itawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo, magsulti kaniya. Wala nay kamoy angay kabalak-an. Ginawat sa mga gwardiya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Ang tugayod karon mao kini ang taho nagipakailap sa mga Hudeyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Balik balingkod, mayong gabing inatong tanan. O sa atong mga presidente, sa nga ni mo, Brad? Ato'y Clarin, tag-iya sa lungsod sa Clarin. No? At taga-dito po ko, no? Sa Bugtong Bod. Salamat kayo, Brad Atoy, o sa atong mga opisyalis, nabag-o,
Kunya po ho, nagdaan na mong schedule na mo sa market preaching dito sa asa kumasign. Kay sangyawon tamog merkado. Mayay mo kahadlok. Hindi ko na ito ginoo. Nga to sa mga tao, ayaw. Iba ba unang magsasangyaw sa pagkabanaw ni Kristo, dili lalaki. Mga babae. Now, ang mga babae midali pagbiya sa lugnanan o nangahadlok. Diba nahadlok sa mo pag-ingon ako, no? Apa nang nalipay o nangagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinunan. Bright. Wow, bright ang ang Ginoo. Kaya nga naman, ang mga marites, good, mga babae man. Huwag kayo maritos. Ano yung maritos? Marites mo dyan na. No? Nag-uban ko sa berasol. Nagkabita ng inyong pagkamarites ron. Ang inyo ng imarites, ang pagkabanhaw na sa ato Ginoo. O ang iyang pagtulunan na makahupay sa atong mga panghupaw. Amen! Muna nga, ayaw ka mo kahadlok. Kung nag-ingon ni Jesus, si Jesus pingon kanila, ayaw ka mo kahadlok. Atuan ninyo ako mga igsuon o patuan sila sa Galilea o dito makikita ako nila. So dini, ang mensahe ni Kristo mo akong ibalik ninyo. Ayaw mo kahadlok. Na-inspire po ko sa mga bata, akong gi-share gani, more than 100,000 ang views. Cute gani mga bata. Itong bata na natin akong gi-share. Nalingaw ko, nagtanaw. Ako lang ipakita ninyo para ma-inspire mo. Sa baboy. Himos kita naon. Rara. Ipakita ninyo. Okay, masagot si Jesus, no? Pakanon ka niya, gihinlo na. Kanang gihinloan niya, wala na hugaw. No? Sagot siya. No? Sagot na siya. Oh, kung masagot siya, gisuot man sa buhat 10-15 nga, ayaw na ko na hugaw ang gihinluan sa Diyos. So nga, bawal mata mo ka baboy, gihinluan naman na sa Diyos. Sa Old Testament, gisuot na hugaw ng baboy. No? Pero sa New Testament, katong giingon ako nimo sa buhat 10-15, ayaw ko na hugaw ang gihinluan sa Diyos. Therefore, himlok na therefore, pakanaw na tanian na. Diyan sa may masulti nimo sa mga CBT Adventist nga dili pa man jud ron mo kaon og baboy. Ang tanon na muna ko. Nganong di man bumukang baboy. Kay para nila anak hugaw man sa mata sa Dios. Basaha ang Biblia, mga inday-bunday. Basaha. Isulat ba? Hatag ni Roberts, buhat 10-15. Diyan Isulat sa ara. kinsa may nagtudlo imo na. Ano siya? Kaya, magalingaw ba niya, dahil nagtagta ko, yun siya nga, daghan, yun siya lang, nakita na ko ang daghan pang ma-inspire na to na ibatan on the ray, no? Nga, ato silang tudluan, samtang bata pa sila. No, dili lang kung ingon nga, matiglang tugi, kung dili, makapasabot sa atong pag-uumo na yung pinaka-importante. Nasa Facebook. So, ito ning tudluan, kamo, na na-inspire na karon, ano mga bata ninyo yun yung tudluan, kunya, pinaagi na, madasig sila, kay batanon pa sila, hindi lang sila duwag email, no, Facebook, kundi nandiyan sila nakatunan. Karon, ako i-share ninyo, kining gikan ni atong sa CFD, kuya po ng CFD ha, kay, andyan siya sa mga languages, linguist, no? Mo siya Hebrew, kay mo siya Greek. Like ko ni siya. Professor ko ni siya sa seminary dito sa Iloilo. Si Bro Dwayne Cartujano, no? Usa po nga idol nako nga makapalawom pud sa atong pagtuon. Kay matud pa ni mo hulong sa pagbasa, no? Kanang inyong manual ron basa. Damoy wa masabti mo nang naamoy na sila si Brad Sherwin, na sila si Jeril o atong mga presidente, kaya masabtan na nato kung magkinabangay ta. Matod pa ni St. Augustine, read, in order to lead. No? Si Ma'am, no? Sa una, gamay pa ko, ko dire, no? Antod karon gamay yapon, no? Kauban man ako si Brad Alvin Agupita. Di ba? Unahan ba to? Unahan, no? Di Brad Alvin Agupita, dito, no? Brad Alvin Agupita, manambong na mo, kapuok. Nga ako yung tigbasa ni Brad Alvin. No? Kaya, tingnan siya, basaha, Mateo 16:18, ako yung tigpakli sa iyang Bible. Si Brad Jerry Lupasi. No? Inumdum mo katote. Dadong isnaka nga, di igo na mo sa oras, di buok adlaw. Kay, studios pang ito sa Bradadong in town. Namatay ni Ning Duha. Si Felix Langit. Inumdum ba mo Felix Langit? Adarni,
si Brad Oscar Adarni, no? So karon nagbunga na jud ang ilang kakugi na nidaghan na jud niya dili lang na-inspire nato ang Diocese of Tagbilaran kundi ibuok na kalibutan. Kaya ito nang gigamit ang social media, man nang gigamit ang social media kay wa man tayo radio station o tayo TV station. Ang Katoliko nga simbahan, Diocese na to, wa tayo TV station o tayo radio station. Wa man tayo gasoline station. Ang uban 24/7 doon na sila radio station, doon na sila TV station mo nang pinahanglan nga itong gamiton, ini mga moderno nga teknolohiya aron ma-inspire pa nato ang daghan. Pero ang iyang dinadamay ng mutanan ng pari kay, di ba, ecumenism man ta. So, ang pag-reconcile na to aning ecumenism, di ba ni panagsumpaki ng ecumenism, kaya bitang panag-amigo sa laing pagtuo, nga, kining apologetics, combative ba yun? Nangutan na si Father Gerald Lacson. During question and answer, Reverend Father Gerald Lacson asked me how I could reconcile apologetics and ecumenism. Because what ecumenism promotes is unity. While what happens in apologetics is debate and tugi. Isa mayong rason, no? I am grateful for that opportunity Father Lacson gave me to explain to him thoroughly about apologetics and ecumenism. Ano nindot kayo niyan tubag? Para madasi ko ba? Ano yan tubag? First, we must know that apologetics should not be confused with polemics. Sabi ni polemics, kita radyo, sako, tamo puro mo sayop. Anong yun na ba? No? Kaya pitang ato yung ining ang polemics kanang magtinguha ta, ngaway lang dito aron ato silang mada, dili ko na ang apologetics. Apologetics, contrary to some misconceptions, is not about being defensive. Polemics, defensive ka. Hindi nakakita sa nindot niyang idea, nindot niyang suggestion. No? At, salamat sis. It's not about being defensive. Mabuti na nga, sa atong karong April 30, akong ipang-invite ang mga pastor. Kabantay mo na natin bagong procedure. Sila'y akong pastoryaon. No? Kabantay mo? Atong last na to nga Bible Rally, sila ang taas kay istorya ka. Ano kung 7 minutes istorya sila, niya pang tanon po, igot po na mati nila. Ano naman ko sa conclusion? Mga nitong tubag sa itong pinag... Ganahan mo sila kay napamati. No? So, muna itong gipa-express sila, bisag di ko ganahan, nangatake sila sa simbahan, saan lang nato sila? No? Yan, naata, namati. Dili defensive kay... Kasi karang di man patingugo na tinuan. Sayop ka! Pugo ka! Ang imong IQ below sea level. Diba? Defensive ra kay ta? Diba? Ang apologetics, hindi siya about being defensive. Okay? Hindi kayo pagkatubag niya. But rather about clearly explaining the faith. Kasi rin ang apologetics? Clearly explaining the faith. Nato pa, ang tahas na to ini, maka-explain ka sa ato faith. Hindi man ta ka-explain. Yan, nung doon na mo yung mga santos. Yan, nung doon na mo yung cross. Ada, i-design mas panday. Idahanglan, ang ato faith, reasonable yun na siya. Grounded by reason. Manang magtuon ta. Hindi kanya pag-explain. So, ang apologetics di ay, it is about clearly explaining the faith. It is the reason of our faith. Diba? Karon, i-explain na to faith. Taghan kay namalik, di ba? Atong gitubag, atong akong pagdibate ni Ramil Parba. Ang akong tuyo, ato not to win arguments, but to explain more clearly to the people of God. Manang, relax na kayo sa atong debate kay we should base our arguments on logic, not on emotion. Pag emotional ka, ito lang yung pag-argument. Emotional ka, pwede man iha, kung sige tagbasa, iban ini, mahimo kang logical. Dili ka mabankrupt sa right reasoning. Kabantay mo, personal na mo, mga atake na mo personal sa pastor, atake na mo personal sa inyong kadialog, sa inyong mga relatives na dili katoliko, it is a sign of bankruptcy of right reasoning. Gusto ko di mo mabankrupt sa right reasoning. Okay? Pero paningkamutan ako na bantay mo before ko makik-dialogue o debate sa lain tinuan, di ba mo? Magpatudlo ko.
sa mga karaan na una na kong CFD. Yun naman, the more you listen, the more you receive or obtain adequate information. Kaya bang dili half-baked information. Kung nagkabatay mo, ganong confident ko, yatubang ni sa mga INC atong time, 2017 to, no? Mga 7 years ago, no? Pero, kung niwang kayo, si Kaligog Dagat, no? Nung time, no? Kanya, diba mo, ganong na-confident ko niya, kinamati ko sa mga nag-una nako. Napatudlo dyan ko sa mga nag-una nako. First time to nako nga formal debate. Yang akong kaatbang, season, defender of Iglesia ni Cristo. Season. Atubang na niya, daghan kayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Yang akong first time dito, ganong nahimo kong ining season, kumanubag, because I listened to the season CFD. Kung sa may mga possible nilang atake. Honestly, kung kabasa itong mga libro ngayong da, nangabot sila si Brad Wendell Talibong, si Brad Eric, Father Fran, no? Father, dibati na mo, Bernes. Nangabot sila Merkules. Dakanting libro. Brad Wendell, pila to kasako nga libro. Si Brad Eric Romero, pila ka ba, ganag ko kayo. Ikaw, usaon pa na kung tuon na pila nung nagka-adlaw. Ikaw, dili na kong magtuon, anak. Kamoy sweet to, anak. Ipasa lang na ko dayon. Ako na pasahon. Ito yung ipamasa. Ako to. Saan na pasahon na ni? Yan na pa din. Ilan na itulo ang pasahon. Kunya, gingnan ako ang mga CFD. Kaya ikog tulo kalikon nila nga argumento about true church. Kaya lang tulo akong gamiton. Tulo na kalibro, ilang gihatag. Kung dito nila pa din, likon kayo para nila. Yan na akong gamiton. Kamu na bahalag basa na yung libro. Pag ba nagbasa na ko parte ng naghanak? Kamu yung sweeto, itunol na ako. Kung manuroy na ta. Manuroy na ito, Bishop Abet. Relax na taron. Ay, ibati naman ron, Bernes. No. So, Merkules sila, doon kagabi imi nagtuon, Merkules, ilang mga argumentation akong ipaminaw, possible questions, ang among gitunan. Iko, tulo na dyan kalibro akong gibasa. Pero tulo, ang pinakalikod. Ako na bahala, kuan ako dito. Pag present ako, mauna tulo kaligoon nilang mga atake, mga kagsunan, itong tubagon, affirmative defense. No? Mauna ilang kutloon, mga kagsunan. Anang libro nga na nila, nabasa na ako na. Ito, Lord, ginabasa. Kanang libro ni Brad Witt, kapatid, Ramen Palpa, nabasa na ako na. Putla, kaya akong padayunon. Sila ginagabasa. Di na ko mo basa ng inyong libro. Amoy swito sa ilang tutlon. Amoy swito, kaya nauna pa muna ako nga safety. Nanawa lang kung sa libro ilang ipasa, itunol din ako. Ilipasa, di nagbasa akong parba. Yan naman, sila may swito sila mga libro. Nasa'yo walang gamay, no? Tanan ni mong libro! Nagbasa na lang ako! Sabagot yun. Pero ito na ko mabasa. Basa ni mo nga. Kamay na kayong oras, kamay na kayong adlaw. No? Kanya, focus lang sa usa ka single idea about true church. Wala nga, ano man to? Tinawag na ko ang mga parokyano na ko, kuul kay sila. Hatlok kay sila. Father, okay lagi ka, Father. Tinagahan ng Iglesia ni Cristo. Nya, 2 kilometro, double parking, nadagko kay mga sakyanan. Nabalaka ang tao na ko mga parokyano, Father, itanaw nila sa bakang duot mga Iglesia ni Cristo, kulbaan na sila. Father, okay lagi ka, Father? Nag-uul ka emi para nimo. Kung ano nag-uul, bago paglikong, ni mata. alas 3, among debate, natug pa ko. Mata ko, 2:30, gitawagan ko sa ko, Father, alas 3, stop it. Indot kayo kong to, sa oras to nga, huway ko, para relax ko unang-una. No? Pero tingguula din sa mga parokyano. Pagkakitak nina sa libuan ka mga iglesia nga nagpanon pagsuod sa venue. Ako sa ingnan, relax. Mauna ni ang sakto nga panahon na makatudlo ko ni ining bagang duot sa mga irihis ng katoliko ni kanian. No? O, kung ito, parang ayaw yung kahadlo. Activate your faith, not your fear. Pero yun na to ang tubag ni Glenn. Sa nindot kaayo nga reconciliation sa ecumenism and apologetics. Ningon siya, I will repeat what I said in my talk. Apologetics and ecumenism are complementary. Not contrary. Not contradictory. Nindot kayo Apologetics and ecumenism are not
contradictory but complementary. Bantay mo, relax na ko, yung akong spirit na akong gida is ecumenism. No? Respect, love, compassion, o man na. Kasi may maka-unify na to. The truth, only the truth, not the lie. No? Hindi kayang mga words nga gigamit. At pa niya, respectful apologetics does not contradict ecumenism. Respectful apologetics does not contradict ecumenism. Provided we as much willing to listen as to speak. Isa ay, mas kusog pa ni tabi, isa na mati. So karon kita mga CFD, labi na kamong bag-o ni graduate, the more ta mamati before ta mo tabi. Kung unay akong kasinatian, di ko musapaw, sa lamit na kay itubag. Kaya naman, the more ka mamati sa ato mga pinanggap na igsuon, the more sila makasabot. Kuwang sila sa pagpamati. More pastoral ang atong approach karon. Dubli ta mamati sa mga lain-laing pagpuo. Na human anak, una human ka brad? Ako na po yung itubag. Muna gitawag respectful apologetics. E usaon man ako, pagkasinaptanay ani, kung puro ta ng gising gitay. Tayat ka, utro bukang sa'yo. O yan, musyabaw man ta, ang kamatuuran, pero di naman nandiyan ang liguna. Di ba? Namatod pa niya, yun siya, one of the tasks of apologetics is to explain the Catholic faith. And every Catholic who participates in ecumenism should have knowledge of his Catholic faith. Diba naman na yung mga ecumenical dialogue. Kung sa kinahanglan, anak, kinahanglan, before ka mahimok ecumenism, dialogue ka sa mga pastor niya, kasabot sa ibang faith. Eh, di, takilid ka mong Katoliko. Kinahanglan, mo appeal ka sa ecumenism, gathering, nahibaw na ka sa imong faith. Diba namin, tagpangtan, on ganito, ganun naman mo Santos. No. Ada, no. Oro po nag-udlos katigulangan. Yang sa mga mamasa sa Biblia. Ito, Tinoon din eh. Nasunod adlaw, ni bitaw sa pagkakatoliko. Yan tumag, bitaw no? Bitaw no? Yung mga ninita po. Kinahanglan, ang mo participate sa ecumenism, kinahanglan, naka-appreciate siya faith. By increasing his or her knowledge. As Cardinal Advincula said, Cardinal Advincula ha? Cardinal sa Diocese of Manila. How can you participate in ecumenism if you do not know your Catholic faith? Inaghan man yun, nag-apil-apil ang ecumenism. Kung kita Katoliko, mo-apil ka dito, mangurus yun, dami Catholic pa ta. Dili na offend sa uban. Ano man, kung inigpray na to, di na puta mangurus, questionable na ta. Ano man, mangurus yun ta, sa nasamahan sa anak, sa Espiritu Santo, Catholic pa ta. Anong nititigay mo lead? O prayer niya na ay mga dili Katoliko anak, dili na offend nila. Kay mauna atong faith. Di ba? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Katoliko ta. Una atong faith. Unang, dili maayo nga mo apel kay ecumenism, mauna gani ka manguros. So, di na siya kumanguros, kinarabay Muslim diri. Narabay saksi ni Jehovah. Narabay Mormons, di na po manguros. Kinanakdan na ka. Di nakakatoliko, protestante talaga. Nagaroon, padayon ta. Ingon siya, second, apologetics and ecumenism are not contradictory because our church promotes both. Nag-promote sa ecumenism, nag-promote po sa apologetics. Ayaw na sumbakia. Kaya ang church fathers na nag-promote both. Muna kamatuuran. To defend the faith, this is one of the tasks of apologetics. To defend the faith by giving clear explanation. This is one of the tasks of apologetics. We can read this in the Catechism of the Catholic Church 1285. Nabasahon na? Ang CCC 1285. Nabasahon lang. CCC 1285. Atong basahon yun, share mo, nindot yun ninyong i-quote ang Catechism of the Catholic Church. Ingon din sa simbahan, napod sa Lumen Gentium chapter 11. Lumen Gentium, a dogmatic institution sa document sa Vatican II. Ingon din ang Catechism of the Catholic Church, baptism, the Eucharist, and the sacrament of confirmation together
constitute the sacraments of Christian initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of the baptismal grace. Ito, wapa ka makumpirmahan, di pa complete yung baptismal grace. Iniduol lang ko kanina, ilan may imong edad, bro? So, para ba ko makumpirmahin ka der? Yung edad almost 50 na. Yung imong asawa, makumpirmahin kay civil wed man sila. So, kay mo, wapa makomplete ang inyong okay completion sa baptismal grace. Yung sacrament of initiation maning tulo. Baptism, confirmation, and Eucharist. Okay? Sacrament of initiation. For by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with a special strength of the Holy Spirit. So, di mga anak ninyo, kung wala na sila sa age of reason, pwede na sila makumpirmahan. Ay, napaabutan nga requirement sa kasal. Okay? Hindi na siya requirement lang sa kasal. Need yun na sa tanan na to para makareceive the completion of baptismal grace. Ano yun? Sabi ninyo, nadadlaw dyan ko makatapon sa Catechism of the Catholic Church. Manang example, mag-search mo about baptism, search lang ninyo na dito mga documents sa CCC. Mag-guided na to. Salamat ng mga modern technologies. Sunod. Hence, they are, as true witnesses of Christ, more strictly obliged. Igamit ko rin? More strictly obliged. Di nilang ang mga pare, kita dyan tanan. Nga binunyagan o ikumpirmahan. So, dili dyan ni siya invitation, ha? It is a directives by the church. Yun siya, hence they are, as true witnesses of Christ, more strictly. Dili lang kay strictly, obliged ba dyan? Grabe na, bukat kayo, di ba? Manubag ba itas ginoo ni ko na natubata? Eh, sugo dyan ni sa simbahan, dili siya invitation. Katong tanan na bunyagan, katong tanan na kumpirmahan. More strictly obliged. Grabe, no? Nindot kayo mga language sa simbahan, no? To spread. Sa? To spread. And defend the faith. Not only to preach and to defend our faith. Kung nag-ining inyong pagkasiipti karon, mauni concrete na tupad sa sugo sa kuman sa itong Ginoo na itong tanan. Ito, pagpakan ka mong tanan, no? Yung saon na ito, pag-defend na ito faith, by word and deed. Usa kay by word naman? May labot ng deed, Father. So, tinuod yung pag-depensa na ito, sa pagtuon na ito, atong gisangyaw ang pulong, o ato sad kagituyan ang pulong. Una nga dili na tamingon, Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ebanghelyo nga subala ni Brad Atway. No. Yan naman ang pulong sa Ginoo na incarnate na sa atong mga buhay. Amen? Ebanghelyo nga sumala ni, sa tingnan mo tayo. Ha? Nobing. Hindi lang kasi sumala ni Marcos. Yung Ebanghelyo ang gisaysay ni Marcos, naan na si Kabuhi, Brad Atoy ni Sis Nobing. No? Amen? Padayon ta. Laro kayo na, ha? Pinaklaruhan kayo na. Karon padayon ta sa gisulti ni Bro Dungen. Yan pong i-quote ang canon law, ito basahan ko po, 229. Ako basahan. Ha? Manang nga, atong kutuon ni kay-document siya. Ningon, lay persons, okay, tamo, hindi pare, lay, have the duty and the right to acquire knowledge of Christian. Duty dito siya. No? Pila man mo katuig nag-study sa high school. Pila man mo katuig nag-study sa elementary. Pila raman mo kaadla. Oh. Pila mo katuig nag-study sa Christian faith. Busy ka din. Busy. Abi ninyo, katong nag-retired nga principal, nga siya nga father, naghanap kong masteral, nakapil man siya sa CFT. Naghanap kong degree, other doctorate, pero father, sayang. Yan ang father, wak ko'y panahon sa Catechism of the Catholic Church. Kini, napaw pa sa human knowledge nga akong na-acquire. Sa, Father, I'm so blessed. Before ko namatay, nabasa na ko ang pagtulunan sa simbahan. No? E karon, ihalad na nato itong kinabuhi ni ini. No? Hindi na mo?
Gamitan yung Facebook. Ay, mong kauwaw. Wala, nag-usa ka buok. Kita na ninyo. Ako, lipay na ko. Akong audience sa una. Sa 16 years old pa ko, si Papa na ko sa. Pa, paminaw. Ako na akong topic. Bunya akong topic. Ako audience, usar ka buok. Yes, Papa, okay na doon. Akong inos Oscar Adarme. Palikturon ka na ko dito. Pagliktur ako dito. Kapasan mo ko, Oscar. Sa Joy. Ang audience yun ako, usar ka buok. Anak, inumdum na ko. Di-apil ako si Lulo. Dali. Panglingkod mo na. Ako na akong topic, Papa. Diskasan ako si Mama, si Lulog, si Papa. Nabuhi pa ko ng Lulo. Sangiyaw ko nila doon. Una nga, akong challenge ninyo, gamitan ninyo ang social media to proclaim, not your words, to proclaim His words. Amen? Malag, usar ka buk, daminaw ninyo. May nanigay na usap, pagtanaw ko si Papa, mismo. Lipay na po ko. No? Eight persons have the duty and the right, duty to have the duty and right to acquire knowledge of Christian doctrine. Lipay na may kay, kani mga safety na to, sino nagwali sa merkado, wali sa yan na naman gwali lain, okay, debate na tong driver sa tricycle, driver sa balhabal, kita na sila yung knowledge. Una nga, panggawas yun ta. Pili lang ta dinhi sa sud sa simbahan, sa conference hall, akong challenge ninyo na adyan mo yung regular nga, magbayaran mo diri, mag-practice mo diri, ano mo mga assign nga topic. Yan naman, ang pinaunahan na dyan na. Sa una, ako may tigbasa. Kaya nung makate, ako may tigbasa, Brad Alvin, giingnan mo kong Brad Alvin. Yan, sunod, buwan. Sa kabuwan yung gatang na ko. Sa kanal, Brad, ikaw na yung speaker sa Bible study na to. Sa noy, malukoy taong ka na ako, noy. Kuntinto na ko, noy. Imang giuwawon kay ko sa una. Bisa makakita na ko akong mga maestra sa una, di dyo ko mo hands up. Nga naman, nauwawan yun. Manggiuwawon ko, di ko ka maumot tabi. Wa dyan tanan. Yang ipugos mo mong Brad Alvin. Musugot kag sa dili, ikaw ang speaker, sunod buwan. Nia ang atong schedule. So, may topic ng gano'n. Ay, ang iyo, tampo ni mo na. Mukurog dyan ko. Ato bangas mga tao, mukurog ko. Unya, palinto na kong kamot. Magkurog-kurog. Gano'n. Igo, rapot igbasa na. Kontinto. Just imagine, ang akong kagalingon dahil limit na ko. Ang Ginoo dahil dunay plano unlimited sa ako. No? Una nga yung pag-una nga, taas na mong edad, ihalad ang tanan sa Ginoo, nabilin yung edad. Amen! Why tiguwang? Why uwahi sa pagpagalagas Ginoo? Itang tanan, kanunay nagsugod. Amen? Ayaw pag-una, puti naman na kung buhok, pero pwede pa rin. No? Pwede kayo si Abraham, tiguwang nagitawag sa Ginoo. Okay? Dayon. Appropriate to their capacity and condition, so that they can live according to that doctrine, announce it, and be able to defend it if necessary. Naro kayo, no? Well documented yun na. Dili na ato-ato lang. Kung dili na adjud na ginahanglanon yun. Yamatod pa niya, the early fathers who are usually called the apologists will include Saint Justin the Martyr, Athenagoras, Tatian, Theophilus of Antioch, the letter to Dionysius, author unknown, a number of other 2nd century writers whose works are lost. Nangawa na ilang mga sinulat. Clement of Alexandria and Tertullian, writing in Latin, also wrote apologetic works. Ano pa? Sukod yun sa sinudan. They were mainly trying to explain something about what the Christians believe and they did for the benefit of the pagans who thought Christians were subversive fanatics. Ilang label ang mga Kristiyano nga fanatics. So, naningkamot sila na ilang i-explain nila faith using reason. So, ang reason it is not contrary to faith. Pinahagi sa reason, pinahagi sa rason na to, ma-explain na to pag-ayo at faith. Unya, kudugang ato faith, nga naman na-explain man na to ato faith. Hapit ba ko mahimong baptis? May ganin as Brad Alvin agupita. Si Brad Alvin, may nagsakay-sakay na ko siyang motor. May discuss siya, may manglupad pa yung sahay. No? Si Brad Alvin, kayo maratulon yung sahay. No? Di na yung sahay kanunay. Sabi, nag-usog padagan ng mga sakyanan. So, ecumenism means that Christians of various churches and backgrounds try to understand each other's faith in sympathetic and charitable way, not to badmouth each other. So, likaya na to ang bad mouth. Bago ba?
Sabot, dili ta mo sultig mga di maayo sa usap-usa nata. Bad words, bad mouth. So, muna ang ecumenism. Ang ecumenism di ay, atong sabton silang faith, kanya, sympathetic and charitable way, not to badmouth each other. To understand their backgrounds, to share our faith. Ang ecumenism di ay, ni-promote na sharing our faith. No? Aron, kung di ka mo share sa faith, the context of the spirit of ecumenism, mawa ang atong identity. Okay? Anong ni-share sila faith ang mga protestante, mao na ilang identity, mao na ilang doctrine. Anong mo share punta sa faith, mao na itong identity. Kung di kita mo share sa faith, muna gitawag og error of Irenism. Sama na siya, mawa ang atong identity. Kinalan mo share sa faith, mao man atong identity. Dili na offend sa ilaha. Mao na akong identity. Musimba ko, musampi ko ni Mama Mary, magrosaryo ko, mao na akong identity. Kung di na ka magrosaryo, tungod kina ilang tinuan, o dili na wala ka ma-promote sa imong identity as Catholic. Katapusan, ngayon si Gwen, third, in order for each archdiocese and each diocese to ensure that what apologists and apologetics ministries do in their area is not polemics and is not contrary to ecumenism, the clergy should guide this and place a spiritual advisor in each dioceses. Kung doon ay mga CFD, ingon si Gwen, inahanglan katungdanan sa mga pari or obispo, ang point niya o spiritual director. Aron ang mga CFD, dili nila i-contradictory ang ecumenism, kaya naman complementary sila. Okay? Klaro kayo, no? Ano may mga words, ecumenism, ani, ma-widen ang atong huna-huna. Nag-explain ninyo, muna na po mag-theologian dito. No? Yung magamit mo mga terminologies, nga, pag-upang manin ako. No? Nga, pinaagin ini, palawom ta. No? Dili talabaw sa uban, kung dili, naagin ini, at abangan na itong uban, na mo isa ta sa level of knowledge and intelligence, dili lang ta, yan sa ordinaryo nga mga sabot. Napunta yung mga practical, pastoral, o intellectual aspect. Kaya, study without understanding is vain. Ito? Study without understanding is vain. No? Understanding without study is dangerous. Unang ato ng dunganon ang duha. Reading and comprehension. No? Ato pa, nagsira kang basa-basa, wag po yung comprehension. Basta, di basta. Unang natin mga kauban, na may mga professionals, o iban nga, naglisod sa pagsabot sa mga terminologies, makatabang ta sa usag-usa. Kunya, ayaw mo hunong sa pagbasa yun. Kunya, samtang nagmasa mo, taghan kay mga insights. No? Walang guided ka with the Catechism of the Catholic Church, with the documents of the Church, with the Church Fathers, and the Bible. Okay? Bible, Magisterium, and Traditions. Unang source of truth nga atong gisangyaw. Dili lang Bible. Okay? Kung Bible lang, daghan ang protestante. Kung kabantay mo ang unity sa simbahan, nakasayang magisterium. Tumingon ng obispo, wala mo sa pagkada. Yeah? Living magisterium ang atong sa tupapa, mga obispo o kaparian. In line din na sila, in communion to one another. Nang picture lang masayop, basta ang pinasad, di po ta masayop kung in communion ta sa hierarchy. Ang hierarchy po di masayop in communion to the people of God. Ano siya? Because the church is not dominion. The church is communion. Indot kay image no? The church is not dominion. The church is communion. Most na ang gusto na kong masabtan ninyo, itasang safety, the church is not, the Catholic faith defender is not dominion. It is a communion. We learn from each other. Sa mga ordinaryong member, we learn from each other. And by learning from one another, wala si Pope Francis, pag-arin niya, o sa ka-experience o bagyo. Pag-arin niya sa Leyte, kaya kay bagyo, nainom ato? Ingon din si Pope Francis, why bagyo na kung nasinati dito sa Argentina? Kining bagyuha karon, madayon dito sa Leyte, kay mo ni akong ganhi dinhi. Kining bagyuha para ni nako. Kaya naman, ang iya ganing wali nga, di-prepared pa niya, dayon na, o wali. Kaya naman, reality is better than ideas. Ano to? Ingon si Pope Francis, nakagi-prepared. Bro, paano to? Spontaneous sa tiyang wali, wala siya mubasa. Ano man, nausab ang iyang yan siya nga, para ni nako. Kay daghan kong nakatunan sa akong pag-ani. I am here not as a teacher.
I am here as a student. No? Hinduta ka, no? Yun, ana, ang mga leader na to. Itakod yan na sa kuan. We learn from each other. Okay, there's no monopoly of knowledge. No? Nang simbahan, synodality. Nang rich kaayo si Pope Francis ni Ana. No? I hope inyong i-appeal sa mga pag-ampo ang atong mahal na Santo Papa sa inyong pagkatug karon. Yeah, daghang salamat sa inyong pagpadayon, sa pagtuon kay sinugdanan pa man ugma pa der sinugdanan gyapon. Mingon si Pope John Paul II, we study every day. Yan naman kada adlaw kung muno na kagbasa wala kay nindot kay inspiration. Kung napadayon tas pagbasa, padayon tas pagmamantiay, pinaagi ni mo samot nga lig-on Catholic Faith Defenders dinhi sa CFD Aurelia Chapter. Congratulations ninyo tanan ha. Atong papakan na Ginoo. Atong papakan sila Brother Sherwin ug si Sis Jeril na ug atong mahal nga pura paruko Father Arlene Limokon. Atong daas ba sa pagpapak? Nako mong ibalin sa atong MC. Okay, so karong taknaan, atong tagaan pagbalik si Father Darwin. O usa ka na kay tapos sa mga naluya. Dili naluya. Kay di pa lang jud ka. Unayan jud tag dong dinhi sa tuong pare isa sa kapisi sa iyang schedule. Sa gipaybaw na to si Father Arlens nga naa siya niya. Gikan ko ba si sa tulo ka week mas napay isa ay tulo ko patanan ni isa ni Jaron. So mo nga gikapoy in time what ay apil na to sa to ang mga pagampo si Father nga isayahang panglawas o makapadayon sa iyahang mga buhat sa pagkapari. O karon kanang isa tong magpa-bless o mga religious items napat. Pwede gani sa atubangan ibutang. Ana sila. Ana ra ko na ninyo. Sorry. Okay, so kinsa tong mga magpa-bless, water, oil, incense, salt o mga religious item. O napot niya after ani usa pa jud ko mangayo sa listahan sa inyong kape kapahinom-dom lang. Wala man og video na lubayan. Okay, so natay question and answer with prizes gikan sa akong Father Darwin. Wow. Kadami ba oy? Aganas kapilar mo kag mabahin na ni bro, maapod ani no. 30 ra, first 30 ra gyud ni. Sige na katong wala pa scapular kay nanghatag na. Ano mas best? Katong wa lang. Atong plastic siguro, ito ilisa na. Naman na. So now to bless ang inyong asin. Lingkod lang mo. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of soul. You creature of God, soul, I worship evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you, Theliseus the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. You now purified salt for the health of believers, giving soundness of guiding soul to all who use you. That every place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him. We shall come to judge the living and the dead in the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would die in your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, for Jesus Christ our Lord. Amen. The blessing of water, you creature of water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, for my salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, as we consecrate with manifold purifications, with this nature serving and expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, with cleansed and delivered from harm, it such homes enjoy spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them, that through the end be banished, so that they may possess the well-being the sick, and calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ. So Lord, may the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa gulit kaming salt inyong tubig. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever, the glorious victory of one who restrained the force of the adversary. Overcome the forces of the living enemy, rebel he put it down, hostile influences, the strength and first will beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the joy sweetness, wherever it is sprinkled in your name, and devilish infection cease, venomous terror be dragon afar, but let the presence of the Holy Spirit
Be ever with us as we implore your mercy, O Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The blessing of olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil cast out the demon from you within the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. That the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations. It is failed, driven far from this creature oil. It hath bring health in body and mind till he use it. The name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, your Son and Lord. The power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love, the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service to acknowledge but please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed on the juice of olives. You have ordained it to anything is sick, so that when they may dwell, we may give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that this will use this oil, which of blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy, that it be a means of averting any kind of restitution man, made in your image and redeemed the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ, so Lord. Sunod, candles, general blessing, rosaries, Bible, incense, bells, cross, crucifix, scapulars, rosary beads, prayer books, handbook. The ministry he has entrusted to his bride, the church, grant now in your mercy we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. That through the blessing you bestow, it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. With these religious items, mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to... So, okay.